ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Aduta sa unang mapahayag sa affirmative side, kung gihatag ang iyang kaygayonan. Naalang siya ay 15 minutes. Sa pagsugod niya sa pag-istorya, dihan na magsugod ang oras. May hapon sa tanan. Unang-una day, pasalamatan ako ang nag-sponsor na to aning atong sound si Konsehal Dundon. O ato ang usapot ka konsehal diri si Konsehal Nunoy. Pasalamatan na to, labi na sa nagpurma diri si Brad Arthur o uban niyang mga kaubanan, shout out day. Unya, karon man kay sunan ang amuang tima, ambot nganong ning sukol siya ning tima ha. Kay kini among tima, pamatud-an ko nga si Kristo, Dios nga matuod ug tawo nga matuod. Hindi siya kalusot ani. Kay ngano man, mao man ay teaching sa simbahan sumala sa amuang sisisi. Di man gid nako kinahanglan bungkagon ako. Usa man gid sila. Usa ra man gid. Mao na nga mangayo gid ko sa akong kontra, akong kaatbang karon nga naa say mabasa nga si Kristo dili Dios. Dili na ko ana una say mabasa nga litra por litra nga si Kristo dili Dios. Ug naa say mabasa sumala sa Biblia nga ang mga apostoles nagwali nga si Kristo dili Dios. Mao na akong pangayoon niya ug dasay kahatag surrender ko balhin ko sa Muslim. Pero ug wa say kahatag ana nagpabilin ang kamutuoran nga si Kristo Dios. Mao na pamatud-an ako sa Biblia. Nganong na Dios si Kristo. Timan-an nato sa Old Testament si Kristo wala pa siya magpakatao. Mao nang basahon na to. Ug saan na to magpamatuod nga si Kristo Dios gyud. Mao na nag-ingon sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 13. Nag-ingon si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug moingon sila ang Dios nga sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako unsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag. Ni unsa ang Dios ingna Moises, ako mao ako. Ang Dios di ay niingon siya, ako mao ako. Unya brad, giangkon ba ning Kristo nga ako mao? Yes, giangkon ning Kristo. Matod pa sa San Juan Kapitulo 13 versikulo 19. Nag-ingon, tin-aw ni og klaro. Nag-ingon si Kristo, gisultian ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao. Mao na si Kristo sa wala pa siya magpakatao na ana di siya di ay Dios na di ay siyang daan. Amen. Mao na naa sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 30. Ako ug ang amahan. Usara kuno sila nya supako ni sa tuig sun karon nga dili sila usa. Ningiga na to no tawo ra ta musipirit ta sa Dios. Dili ta kasi parit ana kay ang Dios makagagahom sa tanan. Unya, unsa pa gyud? Daghan tiya tayo pamatuod. Matod pa sa Exodo Kapitulo 17. Ato ning pamatud-an. Nga si Kristo Dios ba? Yes, ato igatubag na naagyod mo ni magita ko sa kuig suron nga bungkagon ni niya nga si Kristo nag-ingon nga dili ko Dios. Nag-ingon ang Exodo Kapitulo 17 versikulo 5 hangtod sa 6. Nag-ingon, unya nagampo si Moises sa Ginoo, siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na akong ilabatoon. Ang Ginoo, unsa nag-ingon? Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila sa kumakadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan, dad-a ang imong sungkod, ug bunali ang suba sa Nilo. Ang gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw. Magtindog ako atubangan dito sa bato. Unsay magtindog? Ang Dios dito sa bato. Unya brad, unsa man pagpamatuod ani nga si Kristo ni ang Dios nga kaistorya ni Moises. Ato ginang pamatudan. Matod pa sa unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 1 hangtod 4. Paminaw brad. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 1 hangtod 4. Nag-ingon, mga igsoon, buot ko hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanangitnan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. 3 hangtod 4. Nagkaon sila pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mao si Kristo. Tinaw kayong klaro nga kato ng bato nga kato ng Dios nga nagig-istorya ni Moises sa Old Testament, mao da ito si Ginoong Hesukristo. Apan lagi ang Dios di mata makapugong
nga ang Dios magpakatao. Kinsa man ka nga mupugong sa Dios nga ang Dios magpakatao? Unya nagpakatao ba ang Dios? Yes. Ano man? Isayas kapitulo 7 bersikulo 14. Nag-ingon, kini mao gayud ang timaan. Ang usa ka batan-ong dalaga manganak ug usa ka batang lalaki ug pagatawgon siya Emmanuel. Unsa man ning Emmanuel brad? Ug asa man ang katumanan ani? Tilaw kayo klaro. San Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. Nag-ingon, ang usa ka putli ug batan-ong babae manganak unya manganak og usa ka batang lalaki ug paganganlan siya Emmanuel. Nay open and close, nay close parenthesis nga nag-ingon nga sa ato pa ang Dios nag-uban kanato. Kinsa man Dios nga nag-uban kanato? Ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Takpak sa mga Katoliko, pero nindot ba? Unya, kini nga to igsoon, murag wala gid siya kabasa ni. Matod pa diri sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Tin-aw kini klaro. Nag-ingon, sa wala pa inabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong kuno diha na. Ang pulong uban sa Dios. Unsay uban sa Dios? Ang pulong. Ug ang pulong Dios. Tinakay klaro, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Unya unsaon man ato pamatuod nga kining pulunga mao ni si Ginoong Hesukristo. Tinaaw kayo ato ang pasaka agamay sa 14 sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Nag-ingon, ug ang pulong nahimong tao. Unsa ang pulong? Dios. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Kinsa man uban kanato? Dili ako, dili sad si Brad. Klaro og tin-aw nga si Hesukristo ning uban kanato. Siya man ang pulong, unya ang pulong Dios man. Amen. Dios ang pulong, mao nang dili gini masupak. Unya kay base man sa pila oras na ko Brad? 9 minutes. Kay gani mubase man ta sa Biblia, kay ang Biblia kamatuoran man gyud. Naa ba tay mabasa Brad nga si Hesukristo Dios? Naa oy. Mao na ilig-on kay natong pangatarungan nga naa gid tay mabasa nga si Hesukristo Dios yun. Pero kini akong kauban bisag unsang translation sa Biblia nga iyang gamiton, wagi siya mabasa nga nag-ingon si Hesukristo, ako dili Dios. Mao nito nang magtuntuon tag panagsa. Mao na nag-ingon diri sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Nag-ingon, wala pagayoy nakakita. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios mao'y nakakita samahan. Unsay nakakita samahan? Ang bugtong anak nga Dios. Mao nang Dios na ako namang nabasa nga si Hesukristo. Dios yun. O niya nag-ingon pa yun sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Brad, pwede nga itik tubig. Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Ato ning basahon. Dito may gihong kabo. Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Nagingon, pabasahon tani kay basig ingnon ta sa tuong igsoon nga kapitulo ba bersikulo dila makabrad. Nagingon sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan natao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kanturan. Amen. Unsa kano? Natao ang Dios nga labaw sa tanan. Kung misgot gani taglabaw, wan agi makalabaw anak. Kay labaw naman siya. Ayaw ko ingna. Nagsumbagay na si Hesukristo nga amahan ron ug dili ni usa ang ilang pagka-Dios. Kaya ang amahan may tigad man sad. Nga si Hesukristo ning angkon man pud diri. Gisulat ni San Pablo. Ya supako ra sa tuigson nga namakat ni San Pablo. Ato lang ang pabuto ng pangutanahan. Kay namakat mo gid San Pablo, tagan naman tagan. Di kakuha na. Okay, sunod. Nag-ingon ang San Mateo kapitulo 4 bersikulo 7. Nagpamatuod gyapon ni nga si Hesukristo Dios gyud. San Mateo kapitulo 4 bersikulo 7. Nag-ingon, si Jesus mitubag arita sa 6. O giingnan anak ka man kaha sa yawa. Ang yawa anak ka man kaha, giingnan siya sa yawa. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel aron pagbantay kanimo. Sapnayon kaniya aron dili maigo sa bato. Bisan gani ang imong mga tiil. Ning tubag si Hesukristo sa yawa. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsay gitintal? Si Hesukristo. Unsay nagtintal? Ang yawa. Unsay tubag ni Hesukristo? Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Klaro kayong tinaw nga si Hesukristo ang gitintal, di lang si Hesukristo ang bugiro. Wala siya moingon nga
Ayaw ko tintala kay Diyos ko. Wala. Pero kung naa kay itagaan di atas Ginoo og mata o utok, ang mata pagbasa, ang utok pagsabot. Dili lang mata ra tong gamiton way utok. Klaro man tinaw. Nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Tinabay klaro nga si Jesucristo. Dios gid siya. Amen. Dios gid ang atong Ginoo Jesucristo, mo nang di gid siya malalis. Unya nag-ingon pa gyud diri sa Tito kapitulo 2 versikulo 13. Okay, Tito kapitulo 2 versikulo 13. Nga nagpaabot kita sa atong manuluwas nga si Jesucristo ang Dios. Dios di Jesucristo. Daghan kayo nagpamatuod nga si Jesucristo Dios. Sumala sa Biblia kamao man ay among proposition. Unya brad, tubago na lang nato daan ni ang mga pangutana. Ipangutana magini sa kuison, sure gid ko. Nag-ingon dire, kung Dios pa si Jesucristo, nganong wala man siya masayod sa katapusan sa kalibutan? Usa na niya ka pangutana, mao man ni pangutana niya. Sa tinuod ng mga kaisunan, di mahitabo nga si Jesucristo dili masayod. Kano man, kanong niingon si Jesucristo? Nganong niingon diha nga wala siya masayod? Bisan ang anak, wala masayod sa katapusan sa kalibutan. Dili na tinuod. Mao butang kinahanglan na natong sabton ang Biblia. Kay kinahanglan ang Biblia, dili lang nato lansangan sa usa ka kapitulo, usa ka bersikulo. Basahon natong kinatibuk-an sa Biblia aron makasabot ta. Kay kanang pag-ingon diha nga wala masayod si Jesucristo, kisalabtuno na. Kay naa ba di wala masayod di ay? Nga si Jesucristo matod pa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24. Mahudiyo ka man o Magrigo, si Jesucristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Si Jesucristo day mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Buot ipasabot, kung wala si Jesucristo, wala day kaalam ug gahom ang Dios. Di ba? Mo na kinahanglan atuan na sa sabtod. Unya nag-ingon pa sa Pulusas kapitulo 2 bersikulo 2 nga to sa 3 nga diha natago ni Ginoong Hesukristo ang kaalam sa Dios, ang tinago sa Dios. Sunod diyang pangutana ni mao man ni. Iingon si Hesukristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Oh, naa ba ni Diyos nga motawag og lain Diyos? Gibiyaan pa gyud. Mao na atong tubagon. Kanang pag-ingon ni Hesukristo diha, nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili na iyang kaugalingon ang gibiyaan. Ngano man, timan-an nato si Hesukristo ang iyang pagkatao, pinangga sa iyang amahan. Diyos mo po na iyang amahan. Di ba? Mao na nga kanang diha pagsinggit diha nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili na kaugalingong Hesukristo. Kung dili singgit na natong mga katawhan nga nahimulag na tungod sa atong mga sala. Ug ang atong mga pag-ampo dili na dunggon sa Dios. Isayas kapitulo 59 bersikulo 2. Naa na diha mabasa. Pero kanang puntuha diha, wa na magpasabot nga si Hesukristo dili Dios. Ngano man? Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Nag-ingon ang amahan. Amahan din mismo nag-ingon, kini wa na ko ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong buktong anak, ning unsa man ang amahan. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kanturan. Ang amahan ni tawag sa Dios ang iyang anak. Unya buot bang ipasabot kini tawag ang iyang amahan og Dios ang anak, di na Dios ang amahan. Di ba? Mo na nga nagpadayag na one God, 3 person. Usa ka Ginoo, tulo ka persona. Si Jesucristo ikatulong persona. Pero wa may magdebate anang wa may magtigbakay anang 3 person ng Trinity. Ang amo ang gitigbakay ron kuan man pagka Dios ni Jesucristo o pagkatao. Sumala sa Biblia. Unya, ang akong pangayoon karon kay 1 minute naman lang. Ang akong pangayoon karon sa akong igsuon nga unta muingon siya ba? Sumala sa Biblia. Na ako'y nabasa diri nga si Jesucristo dili Dios. Tuhuan nimo or sayop ni. Kana gid. Kini pagbasa nako sa kapitulo ug bersikulo nga si Jesucristo dili Dios. Sakto ni or sayop. Kinahanglan mohatag siya ug mopamatuod siya nga naa siya mabasa nga si Jesucristo dili Dios. Mao na iyang pamatuod-an nga dili Dios. Pero kung wa siya mapangutanan na kuha na, wa siya mahatag sa Biblia, nagpabiling kamatuoran na ang atong Ginoong Jesucristo Dios nga matuod o tao nga matuod. God bless you tanan. Okay, nadungog ninyo ang affirmative side. So, time karon sa maong cross of examination sa tuwang sa kaigsoon. Mga kaibigan sir. Kagwaylay mic. Tara dong. Nama bidang mic. Ari tong mic. Tong mic na iwan.
Mag-wireless man siguro. Mas arang. Ay, dili di. Na, kumuabot na. Nabili ka ng mga wireless, di ba? Charge ko lagi. Pwede pa rin siya ng wireless. Bisag pang cross-examination lang. Hello. Oh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah. Okay. First question. Mag-Tagalog lang ko bro, no? Okay. Ang mga kuan man, yung mga viewers na mga Tagalog. So, makasagot mo siya ng Tagalog. Alhamdulillah. So, unang-una kung pangutana, no? Unang tanong, ilan ba yung Diyos? Clarified lang ha, sa atin dito sa mga kapatid ng mga kababayan namin mga hindi pa mga Muslim. Kasi sa amin po sa Islam ay isa lamang po ang Diyos. No? Naniniwala kami na ang Diyos ay hindi nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So, ang pangutana, no, ilan ba talaga yung Diyos na paniniwala mo, Brad? Clarified lang. Atong tubag ana usa ka Dios apan adunay tulo ka persona. Ano man ang usa ka Dios hiusa si Jesucristo ana. San Juan kapitulo 10 bersikulo 30 nag-ingon si Jesucristo, ako ug ang amahan usa ra. Parehas mangga ba? Mangga kinatibukan sa mangga nga bunga. Ang panit sa mangga gyud na. Ang unod sa mangga pud na. Ang liso sa mangga po na, pero usa ra siya ka mangga. Mao ang usa ka Dios, adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Next question. Okay, salamat. So, based sa binasa mo kanina, no, sa verse ng Juan kapitulo 1 bersikulo 18, no, pakibasa. Lalabas kasi sa verse na yan, dalawang Diyos yan. Tingnan mo, pakibasa. Juan kapitulo 1 Di ko pasugo ikalipangutana. Okay. Ano one? Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18, no? May Bible ka, Tads? Bible pakiopin ng Juan kapitulo 1 bersikulo 18. May Bible dito? Bible? Sa yung Bible Tads, palihog. Tingnan mo ha. Okay. Sabi dito, John chapter 1 verse 18, no? Ating basahin. Wala pa ngayon tao na nakakita sa Diyos. Di ba? Wala pa, ibig sabihin, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos nga pinaagi kaayo sa amahan maoy magpaila kaniya. Lalabas dalawa yung Diyos. Di ba? Ang pangutana nako sa imong gibasa nga verse, nganong mulabas, ano ba talaga yung paniniwala mo? Si Kristo ang tunay na Diyos? O siya ay anak ng Diyos? O siya ay pinadala ng Diyos? Kasi sabi dito sa Juan chapter 1 verse 18, na wala pa gayo tao nga makakita sa Diyos, ang bugtong anak na Diyos. Ibig sabihin, wala pa nakakita sa amahan na Diyos, ang bugtong anak na Diyos. Pila ka po? Luwa. Sa iba, so pangutanan nako, unsay imuhang pagtuo si Jesus ang tunay na Diyos, o siya ay anak ng Diyos, o siya ay pinadala ng Diyos? Tubag, usara ka Diyos. Kaklaro, ani? Bugtong anak, naabaday Diyos na waay panganak, si Jesucristo gani. Nagpakatao ang Diyos, uban ka na to, San Mateo 1:23, wag ni siya mamati na ko ganina. San Mateo 1:23, magpakatao ang Diyos, usara lagi ni ka Diyos, sa akong gigaingon ba? Mangga. Bungas mangga, nailiso, naipanit, naiunod. Pero mangga niya muna, di man na may tabong. Mahimo na siyang panit sa durian. Mangga man na, maunang, usa ka mangga. Pero lalain siya, nasa unod, nasa panit, o nasa kanang kuhan, kanang, pangalan na brad, liso. Okay, next question, ano? So yun yung Diyos, parang mangga, ginukumpir yung Diyos na mangga. So hindi po yun dapat ikinukumpir ng mangga. Okay. Next question. Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19, sinabi ba ni Jesus na ako ay tunay na Diyos at tunay na tao based sa talata na binasa mo?
Oo, hindi. Tubag, kanang imong gipangutanan nako, dili ka kabasag litra per litra verbatim. Pero naa kay dakong masabot. Ngano man? Ang Biblia, gitagaan ka sa Ginoo. Gitagaan ka sa Ginoo utok, gitagaan sa kagmata imong gigamit mata ra man way utok. Ngano man? Dapat sa Biblia imong sabton, dili lang kabasa kay basa kay dili nimo ang uban ang pagsabot. San Mateo 5:39. Kung makasala imong tuong mata, lugitan na sa ato pa lugiton sa nimo. Mao na nga kinahanglan sabto ng Biblia. Kay kini sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19 basahon tani kay murag lagi ka kasabot ani. Pamayag ra mo dili ni away. Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 19. Basahon na to. Tinaaway ni klaro nagingon. Gisultian ta mo sa wala pa mahitabo. Aron kung mahitabo na masayod kamo nga ako mao siya. Oh, so bako na nimong Biblia? Ako, mao siya, di man i-address Yesu Kristo. Nga ako, mao siya. Nimo din, nako din, di oy. Sa Diyos Amahan, dito na nag-i-address niya. Mao nang waka kasabot. Sa kapitulong bersikulo nga imong gibasa. Ay kitagahan tas Ginoo utok ug mata. Gamit ang utok, ayaw lang ang mata. Next question. Okay, maraming salamat, ano? Pangalawa, unang mga Muslim, takbir. Okay. Sinabi mo na si Jesus, sa wala pa ang sanlibutan, siya ay umiiral na. Di ba? Yung nabanggit na naana siya. Sa wala pa ang kalibutan. Imo ang gibanggit. Meron, paano kung meron akong mababasa na sa wala pa ang sanlibutan, wala pa ang tubig at ang lupa, meron ang nauna o meron ang kasama ang Diyos, wala pa ang sanlibutan, hindi lang si Jesus. Objection, Mr. Moderator, ruling. Gawa sa tima. Kay ba mo ko ana? Sa wala pa sa libutan na ana. Diha na ako. Panultihon utso na, 21, 25. Pero gawas na sa tima. Nga naman, ang among tima, pamatundaan niya, nga si Jesucristo, dili Diyos, dito mo gawa sa tima na sa tong rule. Nga, objection ako, Mr. Moderator. Okay. Pangutan na, Brad. Okay. Payag ka ba na sa wala pa ang sanlibutan, wala pa si Jesus? Di ko mupayag ana. Nga naman, gibasa na nako daan sa San Juan 1:1 nga ang Diyos, ang pulong Diyos nakig-uba na. Basahin ko ha, litra por litra, pildi ko kung nasa mabasa. Nga si Jesucristo sa wala pa. Mao ni basahan, Brad, challenge. Nga si Jesucristo sa wala pa ang kalibutan, wala siya. Basahin ko kanang akong gisulti nimo. Okay. So, di ang ato ang katunggali, dili siya mo to nga si Jesus, wala pa, sa wala pa ang kalibutan. Okay, ang iyahang ingon, na daw si Jesus sa wala pa ang kalibutan. Exit ko na sa tima, na, what if na ako'y mabasa ng verse, na wala pa ang kalibutan, na anay naguna, wala pa si Kristo. Diba sila sa tima, so ibig sabihin, Diyos ba siya? Related mo na. Diba? So ibig sabihin katong nga tao nga naguna wala pa ang sanlibutan, Diyos ba to siya pareha ni Kristo? Kaya na naman si Kristo ba ha? Pangutana, oy. Okay, ang pangutana, musugot ba ka na si Jesus sa wala pa ang kalibutan, wala pa siya? Di lagi ko musugot lagi, manaw na akong tubag. Ay sumala sa akong tubag ni mo ganina, nga diha na si Kristo sa wala pa buhata ang kalibutan. Kaklaro aning Juan 1:1. Tinaw kay ni. Masahon kini kung murag gini siya kasabot nila. Naging ano? Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa. Kaklaro ani. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios kinsa man ning pulong nga nagpataw si Jesucristo pero wa siya pangalan Kristo diha sa Old Testament pero nana siya. So unsa? Okay. Namang good verse na mabasa in the Bible. Kami wala ay mo pag-question sa mo. Ang Bible ang ato ang questionon. Kaya naman tayo mabasa in the Bible nga sa wala pa si Kristo, wala pa ang sanlibutan na naguna. So line question. Ay naguna pero uban man. Kailan po naging tunay na Diyos si Jesus? Kano saan man siya naging tunay na Diyos, Brad? One gyapon. Pag anak niya, katong nangaral siya, o pagkamatay na niya, nahimo siyang tunay na Diyos. Tubag, sa wala pa ganay gibuhat ang tanan kay klaro. Sa Juan 1:1 tinaw, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, nga ang pulong Dios, wala pa'y nabuhat gani. Dios na si Jesucristo, pero wa pa'y Kristo giganan sa Old Testament. Pagkataon na niya, kanabi. Kaklaro na kung tubag. Okay. Tignan mo. Nung si Kristo ay wala na sa lupa, naana siya sa langit, meron ka bang mababasa na ang mga apostol, 12 apostol ni Kristo, ay nangaral sa mga tao na si Jesus ay tunay na Diyos?
Kung may mababasa ko, balik kas Katoliko, pero ug wa pildi ko. Challenge. Ug na ako mabasa nimo nga ang mga apostoles nagtudlo nga Dios si Kristo. Magkatoliko ka, pero ug wa kay mabasa, magmuslim ko karon dayon. Promise na ako. Challenge question dawaton ni. Okay. Okay. Balik ko na ko ang pangutana. Dawaton nimo dili. Ning ingon ka nga ang mga apostoles nangaral nga Dios si Kristo. Kung na ako'y mabasa litra por litra verbatim nga si Kristo Dios. Hindi daon ko pero wa kay okay mo dawaton nimo dili. Okay, tatanggapin ko. Tingnan mo ha, yung verse na kailangan ko, sinabi ng mga apostol, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay, Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. Balik kinis Katoliko ron. Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. Litra por litra. Balik daghan natang Katoliko, Brad, pag safety. Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, nagingon, kay ang tibuok na pagka-Diyos anaa kang Kristo sa iyang pagkatao. Pili na, magkatoliko na ta. Okay, nakay nakabutang si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kinatibok. Wala, ang takbir. Basa. Kinatibok ka naman. Colosas. Wa siya matagbaw sa Colosas. Dublahan ng Ginis Tito, Kapitulo 2, versikulo 3, para makasabot kini siya, lagi yun. Samtang nagpaabot ta sa gilaumang kalipay ang mahimayaong pagpadayag sa gamhanang Diyos o manluluwas nga si Kristo. Tarawa! Wala, gidublahan ba yun? Okay, Karen. Sa imo ang gihingon nga Colosas, kinsa nga apostoles ang nag-ingon na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kinsa nga apostoles? Si San Pablo, Galacia Kapitulo 2, versikulo 9. Nga si San Pablo, apostol si San Pablo, nagsulti sa tinuod. Ang malagig mamakap ni ang asa bro, ano pa bro? Bawat sa si San Pablo. O sa San Pablo, mo na ito. Tinunaan mo ng Kristo. Asa pa ko minute kay mukha na sila. Pagod na relax. Mao na mga kaigsunan. Gatigid siya makaguba sa akong gipamarog. Kay wa ya, haka-haka lang ba. Ako kamatuoran na ako'y nabasa sa Biblia nga si Kristo Diyos. Brad, ang bakat ko ba Brad, di makasuod sa langit. Iniingon ka na ako'y mabasa nga si Kristo Diyos. Muari kas Katoliko. Pero karon wa de, nakyas. Ang tanong ko, sa 12 apostol ni Jesus, kasi meron akong mababasa ko ng talata. Magbasa ko verse ha. Matthew chapter 10 verse 2. Walay pangalang Pablo dito. Gusto na ninyo ang Bible. Nga wala may pangalan 12 ka apostoles ni Kristo. Si Pablo man na dapat 12 ka apostoles na nag-ingon si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. Kinsa sa mga 12 ka buok apostoles ni Kristo. Kanawa ang apostoles ni Kristo. Itong pangalanan. Apostoles may gikuan. Ha? Akong pangalanan ha? Matthew chapter 10 verse 2. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon, naginganlang Pedro, ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago, ug ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe, ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kumpadre sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Asa may San Pablo diri napinta? Ha? Di man nagikan si Pablo, so lain na po nga topic, lain na po nga tema. Tubag. Sige lang para mahurot tayong oras. Ya. Ops, tubagon na to. Di mabasa nimo sa San Mateo Kapitulo 10 kay naapil dia si San Pablo. Pero tibaniin na ninyo nga ang pulong sa Dios wa lang niya ihatag sa 12 ka mga apostoles. Gani San Mateo Kapitulo 10 versikulo 1 nga ang Dios nagpadala ba og 72 ka tawo. Ya, San Pablo din mo apilon. Galacia Kapitulo 2 versikulo 9. Tinaw gani klaro, wa gani mo basahin. I-take note na brad. Galacia Kapitulo 2 versikulo 9. Nag-ingon kay tungod sa gahom, nag-ingon si San Pablo sa taga-Galacia, kay tungod sa gahom sa Dios gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sa mga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga dili Hudiyo. Kay kauban kami sa buhat, kauban sa buhat man, mao nang puro sila, pareha sila. Okay, ngayon
sino ang nagsabi na si Pablo ay kasali sa 12 apostol ni Kristo? Si Pablo rin may nag-ingon ana, dili man si Jesus. Ang okay, time na? Okay. Bro. Wala may guana. Discussion lang ni Bible discussion. Walay dumatay. So hanap. Alhamdulillah. So ito yung Bible. Okay, salamat sa tuang negative side sa iyang mga pangutana. So, ang kahigayunan karon sa tuang negative side siya na po ang atag sa iyang stand. I commend you. Good. Nalang yapon sa 15 minutes. Ilang mic. Oh. Tabangi, oh. Oh, nara. Kalimtan niya na. Isoda po siya. Diyan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dumating na ang katotohanan at mapaparang ang lahat ng kabulaanan. Magtatagalog po ako kaya maintindihan lahat kasi meron kaming mga viewers na mga Tagalog na nag-request sila sa amin na pwede bang itagalog ko yung presentation ko para maintindihan nila. Sabi po ng Panginoong Allah, qala ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dumating na ang katotohanan at mapaparang na ang kabulaanan. Narito, dumating na, narito, ang kabulaanan ay sadiyang mapaparang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri kay Allah, ang tanging Diyos ng lahat ng nilalang. Natatawa ako sa aking katunggali dahil ang lahat ng mga binabasa niya ay walang patunay na talaga si Jesu Kristo ayon sa Bible ay hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos ayon sa Bible na kaniyang binabasa. No, puro salita ng ni Pablo, salita ng mga subhanallah. Kailangan tatanungin natin si Jesus kung ano ang kaniyang katayuan sa kanyang sarili at tatanungin natin ang Diyos kung ano siya sa kaniyang sarili. Kasi bakit? Hindi pwedeng bubuo tayo ng sarili nating pag-iisip. O binigyan tayo ng pag-iisip ng Diyos, pero hindi binigay ng Diyos ang lahat ng kaalaman. May mga guidance, may mga guide yung Diyos na binigay niya sa atin. Una, si Jesus ayon sa Islam, narito po kami bilang negative side na pinatunayan sa ating kapatid na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao ayon sa Biblia. So kami sa Islam, si Jesus ay tao lang at hindi siya Diyos. Walang Muslim na kumukontra doon. Bakit? Gagamitin natin yung boomerang technique. Ibabalik natin sa kanya yung argumento. Gagamitin natin yung Bible. Ano ba talaga si Jesus? Ano ang katayuan ni Jesus at ang katayuan ng Diyos? Una, walang Muslim na kumukontra na si Jesus ay tao. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa chapter 1 verse 18, walang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Sinabi ng Biblia, walang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Mahirap intindihin, hindi? Iwasa. Mahirap intindihin, hindi? Okay. Pangalawa, Juan Kapitulo 5, versikulo 37, at sinabi rin niya, ni hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni nakita ang kaniyang hugis. So, ibig sabihin, walang pagtatalo ang mga Muslim kung ano si Jesus. Mga Muslim, ano si Jesus? Propeta. Okay. Tao at sugo. Ngayon, si Jesus ba ay tao? Si Jesus ba ay tao lang? O tao na Diyos pa? Siyempre, ang Bible ang atuang patubagon. Diba? Sabi in the Bible says, according to the Bible, sabi ni Jesus Christ, ngunit, ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong. Anong sabi ni Jesus Christ?
Ngunit pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Mahirap intindihin? Kumbaga sa kasabihan, tapos ng boxing. Sinabi na ni Jesus ako ay tao. Hindi niya sinabi, ngunit ako'y pinagpipilitan ninyong patayin. Ako na isang tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi. Ano ang isa sa mga patutuo ni Kristo? Siya ay tao na nagmimensahe sa atin na narinig niya sa Diyos. Iba yung Diyos. Magkaiba talaga si Jesus at ang Diyos. Si Kristo mismo ang nagsabi. Pangalawa, naunta ko tagabasa ni, hindi ko kakuan ba? Isa lang ka microphone, sige lang. Pangalawa, 1 Timothy chapter 2 verse 25. Ito ang sabi ng mga apostol. Siyempre, pag moingon ka nga si Jesus ang Diyos, tatanungin natin yung mga apostol ni Kristo, sapagkat sila yung saksi. Sila yung saksi kung ano ang katayuan ng buhay ni Kristo. So tatanungin natin. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus, sabi ng mga apostol, si Jesus ay totoo ngang tao. Allahu Akbar. Takbir! Tao! Ayon sa mga apostol. So, ibig sabihin kami sa Islam, huwag niyo kaming tatanungin bakit kayo hindi sumasamba kay Kristo. Tatanungin niyo yung Biblia. Sisihin niyo yung Biblia. Bakit sinulat pa ng Biblia? Kasi sabi ng ang rason nila, he humble himself. Subhanallah. Hindi po yan katayuan ng Diyos. Ano ang sabi ng Bible na sabi ng Diyos patungkol sa kanyang pagka-Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? Sabi ng Ezekiel chapter 28 verse 2, anak ng tao. Ano ang sabi ng Diyos? Tignan mo. Kung siya ba ay pwedeng maging tao. Tingnan mo yung sabi ng Diyos. Anak ng tao, sabihan mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Ngayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, ito ang sabi ng Diyos ng Bible. Ikaw ay tao, hindi Diyos, kahit sinong tao. Si Kristo ba ay inamin niyang tao? Hindi. Inamin. Anong sinabi niya? Balikan natin. Yung Juan chapter 8 verse 40. Sinabi man ni Kristo siya tao? Sinabi hindi. Sinabi. So anong sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos dito? Ikaw ay tao, hindi Diyos. Kahit sino mang tao, kasali doon si Kristo. Hindi nakalagay dito, ako ay Diyos na tao pa. Wala po yun. Subhanallah. Hindi po yun ang aral ng Bible. Okay, ngayon, pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag ba ang Diyos na siya ay Diyos na tao pa? Masugot ba siya? Masugot ba ang Ginoo? Na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naglikha ng langit at lupa. Subhanallah. Naglikha sa mga tao. Tapos naging tao. Naging Diyos. Naging tunay na Diyos. Pinanganak. Naging subhanallah. Nakakalito. Ito ang sabi ng Diyos sa Hosea chapter 11 verse 19. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Papayag ba ang Diyos na siya ay magiging tao? Hindi. Wala. So, ibig sabihin ay hindi tao ang Diyos at si Jesus ay tao lamang. Ngayon, payag ba tayo na ang Diyos ay Diyos na, tao pa? Musugot mo? Ang Diyos na, ang Diyos, Diyos na, tao pa. Sugot mo di? Subhanallah. Sugot ka, presidente ka, tapos ikaw mo'y barangay captain, sugot ka di? Di ka mo sugot. Ikaw may presidente, dapat ikaw mo'y leader sa tanan, da kay mga sulugoon. O ibig sabihin, dili ka pwedeng musugot. Ngayon, anong sabi ng Bible patungkol dito? Isaiah chapter 40 verse 18 hangtod sa 25, sabi ng Diyos, saan ninyo iahambing ang Diyos? Rhetorical question ito eh. Sabi ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 18, saan ninyo iahambing ang Diyos? Ibig sabihin, ayaw ninyo i-compare ang Diyos bisag asa.
dili pwede natong i-compare ang Dios bisag asa. Ang Dios ay walang pagbabago. Ang Dios ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya sa Isaias, saan ninyo ihahambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Kanino ninyo iwawangis ang Diyos o ako ay itutulad? Na may question, rhetorical question. Ayaw ko ninyo itulad sa lain. Dili pwede nimong iwangis ang Diyos. Ano pa ang sabi? Sa unang hari, kapitulo 8, versikulo 27. Ngunit, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Sabi ng Bible, ngunit, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Mupuyo ba ang Diyos sa kalibutan? Bible to ha? Narito sa langit at sa mga langit Earth is my footstool. ay hindi ka magkasya, tanawa. Earth is my footstool. Ang Diyos gani dili maarang sa langit ng mga langit. Imo pang papuyoon ang Diyos sa kalibutan. Tingnan mo ang sabi. Narito sa langit at sa mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Ibig sabihin, dili maarang ang Diyos sa kalibutan. So, tagak gihapon na si Kristo mahimong tunay na Diyos, naglipog po ko sa atong katunggali. Unsa man kay pagtuon ninyo si Jesus ang tunay na Diyos? Siya ay anak ng Diyos? O siya ang nagkatawang tao na Diyos? Parehas Diyos. Masabdan mga sinwekson? Si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, siya ang tunay na Diyos, at nagkatawang tao na Diyos. Masabdan di? Pero mga ikson, mga higala, ano ang sabi ni Kristo? Mark chapter 12, verse 28 to 29. Eloy. Tinanong siya, Ipa-distinguish. ano ang pinakapangulo ng utos? Pinakapangulong utos. Anong sinabi ni Kristo? Nakinig ka o Israel. I-adresa niya ang mga tao. Ang Diyos nga atong Diyos, usa lang. Sa lisod bang sabdot? Pila kabog ang Diyos? Usa lang. So kung si Jesus, mahimo pa siyang anak sa Diyos, ay kunain na ang Diyos mga anak og baka. Correct. Ibig sabihin, ang Diyos mga anak og Diyos. Di ba, mga anak og Diyos? Pila na kabog ang Diyos? Usa lang na. Sure mo eh? Ang Diyos, mga anak og Diyos, pila. For example karon be. For example karon be, ikaw mga asawa ka karon. What if mga anak ka? Ay kuno na ikaw lang gyapon ang imong gianak. Dili. Oy. Ang nanganak ko. Ayaw ni question na mga igsoon, ang Biblia mismo ang nag-ingon. Si Kristo mismo ang nag-ingon. Ako ay sugo ng Diyos. Magkaiba yung Diyos. Lalabas na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at siya lamang ay tao. Last 2 minutes. Ano ang katotohanan tungkol kay Jesus? Daliw na ito, 2 minutes na lang. Si Jesus ba ay alam niya ang lahat ng mangyayari? Si Jesus ba ay makapangyarihan sa lahat? Si Jesus ba ay walang kinikilalang Diyos? Okay. Sagot. Si Jesus ba ay alam niya ang lahat ng mangyayari? Hindi. Kasi sama sa gibasa sa atong igsuon ganiha sa Marcos 13:32 na walang alam si Kristo sa araw ng paghuhukom. At mababasa din natin sa mga verses ng Bible, Psalms, John, Hebrew, God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Pero si Kristo, hindi niya alam. Meron siyang hindi alam hangganan ng kanyang karunungan. Ibig sabihin, hindi niya alam ang lahat ng mangyayari at mga bagay. So hindi siya Diyos. Lalabas na hindi siya Diyos. Kaya naman, God is all-knowing. Okay. Pangalawa, si Jesus ba ay makapangyarihan sa lahat? Hindi. Bakit? Sabi ng Biblia, chapter 15, verse 19, Juan, chapter 15, verse 19, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang anak ay hindi makagawa ng anumang bagay mula sa kanyang sarili kung ano lamang ang nakita niya sa ama. Okay. At muli ay sinabi niya, ako sa aking sarili ay walang anumang magagawa. Kumahatol ako sa ngayon sa aking narinig at hatol ko ay makatarungan sapagkat hindi ko ninanasa ang sarili kong pagnanais kundi ang pagnanais ng Diyos, ng Ama na siyang nagsugo sa akin. Sugo si Kristo, hindi. Sugo. Okay. Matthew chapter 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti. Siya ay nagpatira pa. Siya ay nanalangin. Umiyak. Nagmakaawa sa Diyos. Diyos ko, kung maaari patanggalin mo ang kupang ito. Ano yung kupa? Kamatayon. Hindi papayag si Kristo na siya ay mamatay. Hindi niya gustong mamatay. Sino ang Diyos na kanyang dinasalan? Bakit siya nagdasal kung siya ay ang tunay na Diyos? Bakit siya nagdasal? Umiyak.
Sabi pa sa Lucas chapter 22 verse 42, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Okay. Si Jesus ba ay merong kinikilala ang Diyos? Meron. Juan chapter 20 verse 17, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi ba ako nakapunta sa Ama? Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihan mo sa akin, ako ay pumunta sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Maraming salamat. Wassalamualaikum. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Takbir! Takbir! Okay, salamat. Nagpatindog na ang negative side. So, karon na ang cross-examination. So, panahon sa affirmative nga mangutana sa to ang negative side. Okay, Brad. Ready na ka, Brad? Inom sa tubig eh. Kutasan, di ka. Ano akong pangutana rin? Unang pangutana, kaya ito ang proposition, sumala man sa Biblia. Ginawat man nimo kaya kini Biblia, kamatuoran. Unang pangutana, kining pag-ingon ni Tomas sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 28, nga ning-ingon siya ni Jesucristo, O Ginoo, Diyos ko, insakto ni or sayop? Categorical question. Sino? Uy, what's na verse? San Juan Kapitulo 20, versikulo 28, kining pag-ingon ni Tomas. Oh, basa. Sayop ni or insakto? Tubag niya sayop. Sayop di ay. Sige. Loyang tumas. Tawra. San Juan 20, 28. Safe tumas. Mas nasayod siya. Siguro sila. Oh, basa, Brad. Brad, i-cut sa kong oras. Ang time, pause. Okay. 20-28. San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Kanang pag-ingon ni San Juan. Okay. Basahon ako ha. Nag-ingon diya, San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Pamuta, di mo brad eh. San Juan, Kapitulo 20, versikulo 28. Nag-ingon. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko, ang pangutana, sayop ni ang nasuwat sa San Juan 20:28 o insakto ni nga Diyos Jesucristo, gitawag niya Diyos Jesucristo? Categorical question, sayop, insakto. Okay, atong basahan balik, ano? Singon sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 28, si Tomas, niingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya, Pangutana. Ginoo ko o... Categorical question, pangutana, sakto ni ang nasuwat sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 28 or sayop ni? Categorical, sayop o insakto? Okay, sakto. Kailangan sa Bible. Okay? Sakto. Pero, nabay nakabutang nga si Jesus, basay mo ang tema, tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. Sunod pangutana, kay insakto man ang nasuwat sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 28 nga Diyos Jesucristo. Sunod pangutana, insakto to imong itubag karon nga sakto or sayop to? Sakto. Okay. Sakto ang akong kitubag. Di ba? Nga naman, wala man kayo mabasa diri. Buhatan, kumbaga, mag-create lang tag ka ng, kumbaga, atik-atik ng mga, kuwan ba? Mabasa na gitna. Wala man kayo mabasa diri. Nga si Jesus tunay na Diyos. Ingon ang amahan ba? Ang gingon niya diri sa verse sa 1 Kapitulo 20, versikulo 28, Diyos ko. Ibig sabihin, Fake na nga Ginoo. naglain sila. Hindi sila pareho. Okay. Sunod pangutana, kay naa mo ko'y nabasa nga si Jesucristo Diyos. Akong pangutana, categorical question, naa ba kayo mabasa sa Biblia maning angkon si Jesucristo dili siya Diyos? Categorical, naa or wala? Basa. Okay. Akong basaw na. Akong i-clarify ha. Asa naa ba kayo mabasa sa Biblia nga mismo si Jesucristo ning angkon nga mao gini mabasa nimo nga ako dili Diyos? Asa mabasa? Kana ding niingon siya nga ako tao. Isa. Moderator, ako ning klarohon. Akong pangutana categorical. Nga naa ba kayo mabasa nga ning angkon si Jesucristo nga dili siya Diyos? Ayo ko explain ni. Mabasa tong gipangita. Niingon ka, naa. Basahin ko. Basa gyud litra por litra. Okay. Wala ko'y mabasa na wala nga niingon si Jesus, dili ko Diyos. Wala ko'y mabasa.
Pero na ako'y mabasa na niingon si Kristo, ako tao. Karon, ako na ibalik ha. Naon kay manaba kay mabasa na niingon si Jesus, ako ay tunay na Diyos. Takbir. Sobra pa. Okay. Wala lagi may tayo sumpa ka na nga tao si Kristo kay nagtuo man sa mga tao na. Wa ko sumpa ka na. Parihas ang pagtuo. Tao siya na. Akan sila ka. Kay Diyos man si Kristo. Akong sunod pangutana. Kay ning angkon man ka nga wa kay mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Diyos. Sunod pangutana. Insakto to mo yung tubag or sayop to? Insakto. Balik ko na ko ha. Wala kay mabasa nga niingon si Jesus, ako ay Diyos. Pero naatay mabasa nga si Jesus mismo niingon na managlain sila sa Diyos. Karon ibalik na to. Naaba kay mabasa nga niingon si Jesus, ako ay tunay na Diyos. Pangutana. Challenge question. Og na ako'y mabasa nimo, kaning angkon si Kristo, siya Diyos. Ikaduha na po ninyo mong pildiron. Pangutana na hadlok siya sa kong challenge. Okay. Kini Roma Kapitulo 9, versikulo 5, na nag-ingon ni diri, si Kristo mao ang Diyos nga labaw sa tanan. Pangutana, sakto ni o sayop? Si Kristo ba ang nagsabi? Categorical question, categorical sa isa. Balik ko na to. Kini Roma, sayop ang Biblia. Okay. Sa'yo, di ba? Di naman, gusto ko makita si Kristo mismo. Pwede ka kakita. Diba? Ako ay tunay na Diyos. Wala, sa'yo. Sunod pangutana, kay sayop man ang Roma, Kapitulo 9, versikulo 5. Unsay insakto? Si San Pablo or ikaw? Kinsay na makak? Si San Pablo or ikaw? Si Pablo. Okay, nanong si Pablo. Ang giingon nako, okay, wala kay mabasa na si Jesus ang Diyos, ningon siya. Pero na kay mabasa na niangkon siya, nga tao siya. Ato ibalik sa ilaha, naba kay mabasa litra, kini akong gisulti na si San Pablo, sayop sa pagsuwat niya sa Roma 9:5. Na kay mabasa litra por litra? Yes or no? Categorical. Gawa sa topic. Ops, objection Mr. Moderator, so yes topic. Mahadlok siya matupag. Kayo mo. Ops. Gisundan rata ka. Tubag na nimo. Ay sa ispadol din kamay gid kamot may grupo niya. Oh, gisundan rata kasi mo pamahayag. Matod nimo nga sayop ang Roma 9:5. Akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Roma Kapitulo 9 versikulo 5 sayop paminaw sa pero kami mo. Isa lang. Ano mas dito? Sige. Objection siya, so ato ang next. Wala kong ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong bugtong anak ningon sa kaman, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa kanturan. Question, sayop niya rin sakto. Gawas sa topic. Mr. Moderator, wala ko puro gawas sa topic. Ang iya, Diyos si Kristo. Akong balik ko na. Gawas ko naman. Ano lagi sa mutumba ganin taon? Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Tinaw kayo na Tinaw kayo klaro ha. Pangutan na. Insakto rin sa'yo. Insakto. Okay. Pero, nabag kayo mabasa in the Bible. Kanay mong gingon na verse. Tunay na Diyos si Kristo. Okay? Ayaw ko tuloy sa kong pangutana kay mangutan. Kaya pag-ingon sa Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Nga ang imong trono o Diyos mulungtad sa hantod sa kanturan. Pangutana, nasayop ang Ginoo ani Diyos? Nasayop or wala? Categorical question. Wala. Wala masayop ha? Pero, mugawas ang verse nga ilang dibasa, managlain gihapon si Kristo kang Diyos. Diyos. Ha? Nasayop mo ang amahan Diyos. Kinay pag-ingon ni Kristo nga ako og ang amahan usara. Ang pangutana, nasayop ning Biblia or ikay sakto? Ako sisayop ang Biblia. Naglibog sa akong pangutana, dito ni paglipat ha? Akong pangutana sa San Juan, Kapitulo 10, versikulo 30. Sakto ang Biblia. Okay. John 10:30. Ako og ang amahan usara. Sukod ba mo ako ang amahan og usara? Asa man sila manag-usa? Sa panglawas ba o sa layunin? Wala man sila magkausa sa panglawas, kaya nga naman makabasa man ka verse kasi Kristo nag-ampo sa Diyos. Ang kinatibok ang Diyos. Di ba? Klaro kayo. Ibig sabihin man naglain sila. Kung imo nang gamiton nga talata, John 10:30, dili man na sa imo ha. Mugawas gyapon na si Kristo ug ang Dios man naglain.
Nga naman. ang Dios anak ni Kristo sa bersikulo. Nga naman naglain si Kristo ug ang Dios. Sa bersikulo. Siyempre, sa akong presentation ganiha, si Kristo nag-ampo, si Kristo naghilak, si Kristo nag-ingon, na ako tao lamang na narinig, na nagmensahe sa inyo na narinig ko sa Dios. Oh, usa din na sila. Taas na siya, ito bagay, 2 minutes man. Sakto na day. Sunod akong pangutana. Basi kitang Biblia, kaya Biblia ka matuuran man. Kining pag-ingon sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, nga nagpaabot kita sa atong manluluwas, nga atong Dios nga si Kristo. Insakto na yung nasuwat sa Tito or sayo? Okay. Insakto. Ato yung butang insakto. Pero, naabot kay mabasa diha nga si Jesus tunay na Dios at tunay na tao. Wala. Okay. Sakto. Nakasulat man. Pero wala kay mabasa. Mugawas gihapon si Kristo ug ang Dios managlain sila, dili sila pareha. Puro ra ni Lahi man ang gipaabot. Di ba? Managlain gihapon sila. Niingon man kakaamahan og si Kristo managlahi nga Dios. Pangutana, asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostoles og si Kristo ang among pagka-Dios managlahi? Na kay mabasa wala? Wala kay mabasa. Pero na kay mabasa na mismo si Jesus nag-ingon nga ang atong Dios o sa lamang. Ibig sabihin, gi-address ni Jesus ang iyong sarili. Apil sa nga musimba sa Dios, di? Apil siya musimba. Nganong apil nga musimba? Makita na to Matthew chapter 26 verse 39. Katong gibasa na ko ganiha. Lumakad siya sa unahan, siya ay nagpatira pa, nagdasal, umiyak, humingi sa Diyos na tanggalin yung kanyang kupa ng kamatayan. Ibig sabihin, dili gusto si Kristo mamatay, gisa man din ikampuan. Ay kuno si Kristo nagampo lang sa iyong sarili, nagpagkarungin nun lang. Ako ibo na to ang basihan. Si Kristo nagdasal ng Diyos, iba yung dinasalan, iba yung nagdasal. Subhanallah, hindi magkatulad. So, last na lang pangutana ba? Niyangko naman siya. Last pangutana, i-wave na ko akong oras. Kining Diyos nga nagpakatao, sumala sa itong mabasa sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 5. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Jesucristo? Tubag. Akong balikon kay kulbaan sa pangutana. Kining Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Jesucristo? Marika, bro. Ikaw ni o si Jesucristo? Kining Diyos nga nagpakatao ba? Mabasa na to sa Isaias 9:6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ni o si Jesucristo? Kategorikal. Basahin niyo mga eksona. Kategorikal question na, kategorikal. One answer ta kategorikal. Oops, ay sa. Kategorikal question. Kining Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Nga ang Diyos nagpakatao. Pangutana, ikaw ni o si Jesucristo? Manong ako man. Objection, Mr. Moderator, categorical question lang. Naman categorical, yes or no? Pangutana, Isaias Kapitulo 9, versikulo, isampol ako ha? Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Pangutana, categorical question. Why? Pangutana, kining Diyos nga nagpakatao, sumala sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Kining Diyos nga nagpakatao, ikaw ba ni? O si Jesucristo? Tumag, kategorikal. Ikaw ni si Jesucristo? Tumag na, brad? Siyempre, dito magbinata. Si Kristo gipanganak. Pero, asa ni mo mabasa na ang Diyos nagpakatao? Wala kong hagit, di ba? Pero nangingon niya na ang Diyos nagpakatao. Asa mo ni mo mabasa sa Biblia na ang Diyos magpakatao? Sige. So si Kristo gipanganak. Oh, di may musupat ng mga Muslim. Gipanganak si Kristo wala. Gipanganak. Ako gipanganak, ikaw gipanganak. Si Kristo niagi sa puwerta sa imong inahan, sa iyang inahan. Ikaw niagi sa puwerta sa iyang inahan. Sugot ka. Ang Diyos parehara mo ginagian. Mga kapatid, isipin niyo. Mag-analyze kayo kung ano ang katotohanan. O, musugot ko. Kami sa Islam, kami ng mga Muslim, si Jesus ay pinanganak. Bugtong anak. Bugtong anak. Dahil siya lang yung nag-iisang anak ni Maria. Pero, wala kang makikita ang verse in the Bible na ang Diyos ay magpakatao. So, okay, salamat. Dili man kami muhukom, ang naminaw mo ay mahatag og kanang mga pagtimbang-timbang sa mga ilahang mga gipang hisbutan. So, ang naadri sa tuang rules, okay, anita sa conclusion.
Muhatag lang ta og 5 minutes silang conclusion. So, ang unang mo conclude nini mao ang negative side. Tagaan na to siya og 5 minutes sa iyahang conclusion. Sunod, 5 minutes pod sa affirmative side. Okay, sir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Karim. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kami ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang po sa banal na Quran, pati pa rin sa Biblia. Sabi ni Jesus Christ, ako ay sugo, propeta ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan namin na tagapakinig sa gabing ito, ang ating katunggali ay wala po siyang napatunayan na si Jesus ay tunay na Diyos. Wala po siyang napatunayan, wala po siyang na-stand na si Jesus ay tunay na Diyos. Ayaw pamakak. Diba? So sa amin sa Islam, kasi clear yung evidence. Napakadaling intindihin na mismo si Jesus ay nagsabi, ako lamang ay sugo ng dakilang tagapaglikha. So clear ang evidence in the Bible sa Quran. Walang kumukontra ng mga Muslim na siya ba ay Diyos, siya ba ang nagkatawang tao na Diyos, siya ba ay tunay na Diyos, siya ang pinanganak na Diyos. Wala. Subhanallah, napakahinang argumento. Anong sinabi ni Jesus sa banal na Quran? Qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulillah. Subhanallah. Paano naghatag si Kung ang Quran ang pagbabasihan ng mga tao, Pero sa si Kristo niya. walang maalagay sa alanganin, Si Kristo niya tag statement sa Quran. walang maliligaw. Bakit? Sinabi ni Isa alayhi salatu wassalam na anak ni Maria, Jesus na anak ni Maria, o Bani Israel, o kayo na mga tao sa Israel, kayo na mga tao sa Israel, inni rasulillah ilaykum, ako ay propeta at sugo ng Panginoong Allah, ng dakilang Diyos. Wala naman si Kristo panahon na yun. Pati sa Biblia meron tayong mababasa. In John chapter 17 verse 3, sabi ni Jesus Christ, this is the eternal life. Makinig kayo mga kapatid. John chapter 17 verse 3, sabi ni Jesus, ito yung buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na sinabi ni Kristo? Tumingala siya sa langit. Ito yung buhay na walang hanggan. That they may know you. You are the only true God. Oh. Yan yung buhay na walang hanggan na turo ni Kristo. Ano si Kristo? Pero At true God, ako ikaw God. bilang sugo niya. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang turo ni Kristo na once sumampalataya ang mga tao sa Diyos na nagpadala sa Kanya at kilalanin natin na si Jesus ay sugo ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po yung turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, hindi siya ang tunay na Diyos. Kaya sa ating katunggali, wala po siyang napatunayan ayon sa Biblia. Biblia mismo ang nagpapatunay na si Jesus ay sugo, tao lamang, hindi tunay na Diyos. Sama sa atong ipabasa ganina. Kaso lang, 15 minutes lang ang presentation. Wala mahuman. No? So atong naguba ang iyahang stand na si Jesus, tunay na Diyos. Kaya kami sa Islam, wala man namo gikontra na si Jesus ay tao. 100% tao si Jesus. Wala namo gikontra sa Islam. Kami lang, makipag-argument lang sa among mga igsoon na mga non-Muslim pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo. Nga naman, kasi maraming mga talata in the Bible na sabi ni Jesus, ako ay sugo, ako ay tao. So, kami na magbabasa ng Biblia, ikaw, sasabihan ka ni Jesus, ako ay tao, ako ay sugo. Napakarami po ng talata ng Biblia na si Jesus ay alipin lamang ng Diyos. At ang alipin ay hindi magiging dakila sa nagsugo sa Kanya. Maraming mga talata in the Bible. So kami sa Islam, yun yung sabi ng Bible Yung pagka-Diyos.
Pagka. Tapos ang stand ng ating kapatid, si Jesus ay tunay na Diyos. Wala namang mga patunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Wala. Sinabi ba ni Jesus, kayang sabi ko kanina, sabi ba ni Jesus, meron ka bang mababasa na si Jesus ay nagsabi, ako ay tunay na Diyos? Wala. Syukran, naway gabayan tayo ng dakilang Diyos na tagapaglikha. Syukran. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kapayapaan, pagpapala at habag ng dakilang tagapaglikha ay mapasa ating lahat. Amin ya rabbal alamin. Takbir mga Muslim. Takbir. Takbir. Okay, conclusion sa ito ang affirmative side. Daghang kayong salamat guys sa ato ang mga kaisunan mga Muslim. Brad, ako kayo respeto na malinyo. God bless, Lord, God bless. Salamat kayo, Brad. Salamat kayo sa pagdawat sa proposition. Bitaw sa tinuod mong kaisunan. Lahibong ko na yung ako ang kaatbang karon. Nga anong nagsukol siya ng proposition na nga mamatud-an ko na si Kristo Diyos nga matuod o tao nga matuod. Nagsigisag-saysay sa pagkatao ni Kristo. Paano ko supak anak nga tao sa si Kristo? Dapat iyang supakon unta nga si Kristo dili Dios. Sunod Brad, ayaw sukol og topic ngayon nani kay akan sige ka. Akan sige ka ng topika. Tod ako lang kuan mo tambag lang kay akan sige ka ng topika sa basad. Mao na nga ang iyang argumento puro ra haka-haka. Bisag wa say nabasa nga nag-ingon si Kristo dili Dios. Iyang yung ingon nga dili Dios si Kristo. Asa man mo sa naay daghang nabasa nga si Kristo Dios o sa wala gyud nabasa? Siyempre ato kung naay nabasa. Sumala sa kung gipang kuot gani ng kapitulo bersikulo. Kadaghan kayo nga si Kristo Dios. San Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Biblia may atong basihan, nag-ingon man diha. Wala pa gayoy nakita sa amahan. Kundili ang bugtong anak nga Dios. Bugtong anak nga Dios na ako'y nabasa. Kinsa man yung bugtong anak nga Dios? Si Kristo man ni, dili man ni ako, di ko siya. Tinaw kayo, nanapag yun. Tinaw kayo klaro sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 8. Gikan sa baba sa amahan, gisuwat ni San Pablo. Tingin sa amahan, kiniwa na ko ihatag sa akong mga anghel. Apan akong gihatag sa akong bugtong anak. Kinsa may bugtong anak sa amahan? Si Kristo na. Niyon sa amahan, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa kahangturan. Ako sa gipangutana, sayop ni insakto. Sakto. Ya mo supak pagid siya nga dili Diyos si Kristo bisag mao akong nabasa. Pagsupak lagi ni Brad gid wagi pag-uyon. Bisag nakabasa siya, yagi supakon. Ang delikado ang birth certificate si mama yung supakot sayop na ma. Ako insakto. Mao ni delikado ni haron. Bisag naakay nabasa ang pulong sa Dios kamatuoran ba ng Biblia. San Juan 17:17. Balaan na sila sa imong pulong kaya imong pulong kamatuoran. Di ba? Bisag ako Brad, tanaw na ko nga nabasa ko sa Biblia. Dili na lagi ko mo argumento nga dili na ko mabasa ang Biblia. Dili na ko mabasa nga dili Dios ang atong Ginoong Kristo. Nag-ingon pa yun sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Kaliwat siya sa mga patriarka. Kung nagpaabot kita sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus, ang Dios nga mao si Kristo. Kinsa gipaabot na to? Ang Dios nga mao si Kristo. Nasupakon gyapon bisag daghan kay kog nabasa. Parihara ni ba sa pik nga kwarta o tinuod nga kwarta. Okay, nuluta kita ning mo tabang na tay. San Juan kapitulo 1, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Nag-ingon. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan. Brad, nga din tagaan kita sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Aron kuno makaila kita sa matuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod na Diyos. Matuod na Diyos si Kristo. Na ino niya dili matuod. Asa ba kumutuo? Sa kaugalingon lang nga una-una o mubasis tas Biblia. Ari kita sa Biblia magdaog. Amen. Oo na Brad nga. Balikon ako. Itiknot Brad. Ay pamalandungi gini. Balikon ako o basa. Nasayod usab kita. Okay Brad, salamat. Nasayod usab kita
nga may anhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios. Gindutan ni kapitulo ng Dios kuluhay. Siya nagkamatuod yun kasi sa Kristo. Dios yun di ay. Wala mga kaigsunan, ako ang hangyo ninyo adto ta sa naay mabasa dili sa kaugalingon lang natong interpretasyon. Ha? All reason are equal in the absence of evidence. Tanan nga rason equal ra kung wa kay kapakitang ebidensya, pero kung naa kay kapakitang ebidensya mudaog di ka sa debate pare sa kuha ba na ako'y gipakitang ebidensya siya wa asa man ka sa wa o sa naa ari ko sa naa kaya na mo ko gipakita siya wa gipangutanan ako ganina na ba kayo mabasa sa Biblia kasi sa Kristo dili Dios wa nangutanan pi ko ganina kining Roma 9:5 sayop ni sakto sayop ko no nadaot ta tani usa sayop ni Biblia sorry sayop ni Biblia ika insakto delikado. Okay, salamat. God bless ka tanan mga kaigsunan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.